Matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng Commission on Elections ang kahandaan sakaling maisabatas ang panukalang magpapaliban ng BARM parliamentary elections ngayong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Ngayong sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na urgent bill ang pagpapaliban ng BARM parliamentary elections sa Oktubre ngayong taon, handa namang tumalima ang Commission on Elections sakaling maisabatas ito. Sabi ng COMELEC, ngayon pa lang ay hindi na muna nila iniimprenta ang mga balota para sa parliamentary elections dahil sa pag-usad ng batas sa Senado. Pinag-utos na natin sa printing committee na iset aside muna ang printing pagka ang pag-uusapan ay sa Bangsamoro parliamentary elections. Sapagkat tuloy naman yung printing ng Bangsamoro national and local elections. Kaya lang sa parliamentary, kinakailangan iset aside muna kasi pwede namang gawin namin yon sa huli. Isa pa anyang dahilan kaya hindi sila nagpiprint ng parliamentary ballots ay baka mabago pa ang hawak nilang listahan ng mga kandidato. Posible anyang ang 7 district representatives na manggagaling dapat sa Sulu ay maipamahagi na sa iba't ibang mga probinsya sa BARM para mabuo ang 70 district representatives na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Diyan ay nakadepende sa kung magkakaroon ng Parliament Act o yung Act of Parliament na magre-reapportion ng parliamentary districts doon sa pamamagitan at sa kadahilanan na kinakailangang i-distribute yung 7 na originally ay dapat sa Sulu. Kakailanganing i-amend ang election code, ang administrative code, ang local government code at kinakailangan nila magpasa ng batas na magdi-distribute ng 7. Sakali namang matuloy ang distribution ng mga distrito, sa Hunyo, target ng COMELEC na magkaroon ng bagong COC filing sa BARM at sa July o August ay ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Sa gastusin naman, sabi ng COMELEC, depende ito sa maipapasang batas ng Kongreso. Kung ito ay special elections, kakailanganin ng 2.5 billion pesos na dagdag pondo. Pero kung lalabas na kadugtong lang ito ng national at local elections, ay pag-iimprenta lang ng balota ang popondohan ng COMELEC. Kung sakaling magkakaroon ng separate Bangsamoro parliamentary election, we came up only with 2.5 billion pesos na hihingi namin na dagdag na budget kung sakasakali sa ating pong sa ating gobyerno. Sabi pa ng COMELEC, para lang sa district representatives ang pagbabago sa mga listahan ng kandidato. Para sa magiging political party representatives at sectoral representatives, posibleng wala ng pagbabago sa listahan ng accredited at proseso ng pagboto. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.